What's up mga ropa? Magandang umaga sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Suplado Moto. Okay mga ropa, panoorin natin to. Tag ng isa sa mga ropa natin from TikTok. Sinabihan ko siya na mag-exclusive dating kami. Sabi niya pag-iisipan niya muna. Ano gagawin ko kung ayaw niya? Sibat. Tama. That's the answer. That's the only answer. Diba? Diba? Sabi ko sa inyo, min, yan ang sagot eh. Ang tanging sagot para malaman ninyo if these people are really looking to be in a serious relationship with you, exclusive dating. Ask them to be exclusive with you. Nang sa ganun, wala nang ibang taong kasalo dito pag pumayag ka. At kapag tumanggi ang mga tao na to sa pagiging exclusive, there's your answer. Yun na yung sagot. They're not ready for that kind of commitment. And if they are not Okay. Okay na sana yung sinabi niya kanina, si Bat. Okay? Pag sinabi ng babae, ayaw niya, si Bat. Kahit na sinasabi niya na mag-aaral muna siya, wala pa siya hindi pa siya ready, or wala pa sa isip niya mag-boyfriend, wala pa sa isip niya mag-date, si Bat na talaga. Pero yung sasabihin mong gusto ko maging exclusive tayo, yun ang hindi niyo dapat tanungin. What? Kasi itong mga ganitong tanong, it's obvious na wala kang options. Diba? Ang babae, mas gusto ang lalaki na talagang hinahabol niya. Okay? Bakit mo tatanungin ng isang babae na maging exclusive kayo kung ikaw naman yung may hawak ng relationship? It doesn't make sense. You don't fucking ask women na maging exclusive kayo. Dahil unang-una, hindi ka babae. Pangalawa, ikaw may hawak ng relationship. At pangatlo, dapat siya ang magtanong sa'yo nun. Dapat siya ang mag-ask sa'yo nun. Maliwanag ba mga ropa? Kasi kung ikaw ang mag-ask ng maging exclusive kayong dalawa sa isa't isa, parang sinasabi mo na, actually wala naman akong ganong options. Pero nung nakita kita, nagustuhan talaga kita eh. Ayun, I think nasa yung mga hinahanap ko sa isang babae. Do you think attractive yun? Do you think malakas ang dating mo nun? Do you think napakalupit mo nun? Do you think yun ang mga gusto nila? Eto mga ropa, meron ako isang tanong sa inyo. Sa tingin nyo, saan magre-respond ng babae? Or sa lalaking mapera? Sa lalaking mapagmahal? O yung sa lalaking nagbibigay ng uncertainty? Kasi ganito mga ropa, pag tinanong mo ang isang babae na gusto nyo maging exclusive, wala na, kasi parang pinipressure mo na siya. Well, don't get me wrong, may mga babaeng gusto nun, di ba? Pero, tatanungin mo yun kung sure ka na itong babae na to talagang willing maging exclusive kayo. Pero kung tatanungin mo lang, for the sake at gusto mong malaman, wala rin mangyayari, ropa. Ang kailangan mong gawin, maging attractive ka. Ang kailangan mong gawin, maramdaman niya na ikaw ang nag-iisang hinahanap niya. Hindi ikaw yung naghahanap ng kagaya niya. Maliwanag? Sila dapat ang lalapit sa'yo, hindi ikaw ang lalapit sa kanila pagdating sa relationship. Gets? Oo, ipupurso mo sila. Oo, i-approach mo sila. Pero pagdating sa relationship, sila dapat ang manghihingi niyan. Never ever fucking ask exclusive dating or exclusive relationship sa isang babae. They are the one na dapat nagtatanong nun or nag-a-ask nun sa atin. Maliwanag ba mga ropa? Kayo bahala kung gusto nyong i-take yung mga ganitong advice na tanungin mo siya kung gusto niya na exclusive. No! Are you sure? She's attracted sa'yo? Paano mo nasabi? At saan nang gagaling yan? Natatanungin mo siya na maging exclusive kayo. Bakit? Natatakot ka? Baka makakuha ng iba? Bakit? Kasi wala kang options, di ba? Kasi ganyan ka. Kasi ganyan mag-act ang needy na lalaki. Okay, ulitin ko mga ropa. Sa tingin nyo, ano yung nakakapag-pull ng emotions ng babae o yung nakukuha yung attention niya? Yung lalaking mayaman, lalaking mapagmahal, o yung nagbibigay ng uncertainty? That's my fucking question. Kaya yung kung magtatanong ka or magsasabi ka ng I want exclusive, o yung magtatanong ka sa kanya na can we be exclusive, that's bullshit. Why? Kasi the moment na tinanong mo yun, it's a fucking game over. Para sa kanya, hindi mo na siya binibigyan ng uncertainty. Okay? That's the answer to my question. Hindi mo ma-stimulate ang babae dahil mapera ka. Hindi mo ma-stimulate ang babae dahil mapagmahal ka. Mas ma-stimulate mo ang emotions ng babae pag binibigyan mo siya ng uncertainty. Because women want a fucking time. Gets? Gusto nila ng oras. Gusto nila yung na-enjoy nila yung pag-chase nila. Gusto nila yung urong-sulong ka. Gusto nila, hindi nila alam kung ano ba ang tingin mo sa kanila. Gets? Kaya stop believing with this kind of advice na dapat tanungin mo sila for exclusive dating or exclusive relationship.
Kung gusto mong ma-retain ng babae, dapat ikaw mismo confident ka na siya ang magsasabi nun sa'yo or magtatanong nun sa'yo. Can we be exclusive? Ilan ba kami nililigawan mo? Ilan ba kaming EA mo? Part ba ako ng EA mo? Nakikita mo ba ako na pwede maging future girlfriend mo? Gets mga ropa? Kasi mga ropa ang babae nga nanggagaling sa emotions nila, sa feelings nila. Kaya asking them na maging exclusive kayo, do you think na-simulate mo ang emotions niya? Binibigyan mo siya ng logical question. What? Let's be fucking exclusive for what? Kasi gusto mo siyang cornerin? Kasi gusto mo na siya? Hindi ganoon. Ano sinasabi ko? Kahit ibigay mo sa kanya lahat ng kailangan niya, kahit ibigay mo yung mga bagay na alam mong ideal for her na sinabi niya sa'yo, hindi ibig sabihin nun, papayag na siya. The only time na papayag ang babae sa exclusive relationship, pag siya na mismo ang nagtatanong sa'yo. Yung tatanungin ka niya, do you love me? Can you say you love me? Sige na, sabihin mo sa akin, mahal mo ko. Diba? Dapat ganon ang marinig mo sa isang babae kasi dun ka makakasiguro na tong babae na to gusto ng exclusivity. Hindi yung tatanungin mo isang babae na hindi ka naman sure kung talagang gusto niya yun. Madaling malaman kung gusto niya yun kasi tatanungin ka niya. Paano yung sublado mo itong, paano ko malalaman kung gusto niya ng exclusive relationship? Ano pa ba? Siyempre tatanungin ka. Gets? Anyway, tuloy natin. Not ready for that kind of commitment, you leave the situation. Yun na yun. Diba sabi ko sa inyo Ha? Sabi ko sa inyo It's okay to give them time. Walang problema. Yeah, Ito hindi ko i-impose to pero I hope hindi masyadong matagal. 3 days maximum. Kapag wala pa ring sagot, wag na. 3 days maximum? Okay. 3 days? My God! Sabi mo, bigyan ng time Tapos 3 days ang bibigyan mo? Pag ganyan kang lalaki, you sounds like a fucking needy. It shows that you are fucking needy. Ang babae gusto ng oras. Wala nang iba pa. Okay? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, bigyan nyo sila ng oras ma-in love sa inyo. Stop fucking chasing them. Kaya nga sinasabi ko sa inyo yung push and pull. Okay? Bigyan nyo sila ng gift of absence para maramdaman niya kung kailangan ka ba niya or talagang may value siyang nakukuha sa'yo or kung may value ka na po-provide sa kanya. Gets? Kasi pag binigyan mo ng ultimatum na 3 days para sabihin niya sa'yo, sige, exclusive na tayo. Then, ang ginagawa mo, nakikipag-negotiate ka. Which is very unattractive. Stop fucking negotiating sa mga babae. Sila dapat ang nakikipag-negotiate sa'yo. Na ito yung bibigay ko. Ito yung makukuha mo sa akin. Ito ko pag nasa relationship. Ganito ko pag nasa relationship. Diba? Sige, pag in a relationship na tayo, hindi na ako magsusot ng ganito, hindi na ako makipag-usap sa lalaki, buburahin ko na lahat ng friends kong lalaki sa Facebook page ko or sa mga social media ko. Tapos, hindi na rin ako sasayaw-sayaw na sexy, hindi ko na ipopost, bla bla bla. Lahat ng ayaw mo gagawin ko. Pero gusto ko maging tayo. What the fuck? Hindi ba dapat by default ganun ka naman talaga? Kasi it shows lang na pag ganun ka, ibig sabihin, pinapangalagaan mo yung sarili mo, girl. Ibig sabihin, pinoprotektahan mo yung sarili mo, girl. Dahil in the future, you want to find a guy na talagang aalagaan ka at bibigyan ka ng seryosong relationship. Diba? Kung ikaw, magpapakahat ka lagi sa social media or magpo-post ka ng kung ano-ano para makuha mo lang yung atensyon ng mga lalaki, hindi mo ba alam, ang lalaki very logical at very practical? Yes, oo, exciting na nagpo-post ka ng sexy at hot. Pero iba pa rin ang hinahanap ng lalaki. Ang hinahanap ng lalaki, yung makakapagbigay ng peace sa kanya. Maliwanag ba, ladies? Kaya stop using social media to get attention from men. Kung gusto mo lang ng attention, puta, ang dami niyan kahit wala kang social media. Diba? Pero the problem is, you feel rewarded every time you post something sexy. Diba? Maraming likes, maraming comment. Pero at the end of the day, hanggang dun lang yun. Parang dopamine, parang isang shot ng dopamine, okay ka na. This is the problem with the social media. We want to get validation instantly. Diba? Ito ang mahirap sa atin mga ropa. Kasi ang gusto ng karamihan, validation. At syempre, saan ba nagre-respond ng mga lalaki? Of course, sa mga sexing babae. Yes, oo, exciting yun. Nai-excite kami sa ganun. Pero at the end of the day, men will choose the woman that can give us peace. Gets? Okay, balik tayo. Yung mga tao na naghahanap ng seryosong connection at this moment of their life, it's either they want it to be you or they don't.
So if they want you, if they really want you, if they really like you, hindi magiging problema ang exclusivity. But if they don't like you, if they don't want you, you'll instantly know. Kasi may mga situation din naman na may tao na naghahanap ng seryoso pero hindi ka talaga gusto. Hindi Yes. talaga papayagan maging exclusive sa'yo. But at the very least, man, that's the straight up rejection you need. Yes. Alright? Anyway, tama naman yung huling sinabi niya. Pero ito yung mali. You ask woman to be exclusive with you. Bakit? Ikaw may hawak ng relationship eh. Ikaw ang nag-hire sa company, ikaw ang hiring manager. So sasabihin mo sa kanya, mag-apply ka sa akin, tatanggapin kita. 'Di ba? Anong feeling niya? Paghintayin ko to. Kasi at least alam ko na meron ako mapapasukan na. Dito muna ako sa trabaho. I-enjoyin ko muna. Tsaka teka lang, ba't ako kinukuha nito? Parang kailangan na ba nila ng tao? Wala bang ibang nag-a-apply na tao sa company niya? Parang ganun lang yan mga ropa. Pag tinanong mo ang babae ng exclusivity or pag inas mo ang babae na gusto mo ng exclusivity sa kanya, so parang sinasabi mo na wala lang interview, hired ka na. 'Di ba? So para sa kanya, okay wait lang, mag-apply muna ako sa iba. Baka meron pang mas the best. Ganyan ang maiisip ng mga babae. Ano akala nyo? Magtaing-taihan? Ano akala nyo? Oh my God, ito na inaantay ko, exclusivity sa isang lalaki. That's bullshit. Hindi nga na mag-respond ng mga babae. Magre-respond ng mga babae pag naramdaman nila na ikaw yung hard to get kumpara sa kanya. Ikaw yung mahirap kuwanin kumpara sa kanya. Ikaw yung lalaki na pinapangarap ng karamihang babae. Or alam niya na ikaw ay pre-selected ng beautiful women. Maiisip niya na, anong meron tong lalaki na to? Kaya mga ropa, stop asking women to be exclusive to you. Okay? Dapat sila nagsasabi nun, sila nagtatanong nun sa'yo. Exclusive ba tayo? Tayo ba? Saan ba tayo papunta? Ano mo ba ako? Ilan ba kami? Ilan ba nililigawan mo? Ilan ba dinidiskartehan mo? Yun ang gusto ng babae, mga ropa. Hindi yung pagiging sweet nyo talaga. The only time na pwede kang maging sweet, pag kayo na. Kasi mas kikiligin na siya. Maiihi pa siya sa kilig, ropa. Maliwanag. Kaya stop asking women for exclusive dating or exclusive fucking relationship. Ikaw ang may hawak ng alas na diamond. Kaya wag mo siyang tanungin. Dahil unang-una ang babae nagre-respond lang emotionally. So anong takeaway natin dito mga ropa? Stop asking women for exclusive dating or for exclusive relationship. Hintayin yung siya magtanong, ano ba tayo? Ano mo ba ako? Ang tagal na natin. Exclusive ba tayo? Pag ganun ang tinanong niya, tsaka mo sagutin kung ano ba talaga kayo. Okay? So yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa. Stop recording.